Okay. Our topic for today ay pinamagatan nating 1, 2, 3. One more time. God is about to do a new thing. One more time. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. You can be seated in the presence of the Lord. Our topic for today is about God is about to do a new thing. Madalas mga kapatid, tayo ay stuck. Kasi mahirap pagpapalit-palit. Nagpapagawa ko ng bahay. I think Brother Ben is one of the... Sabi ko sa mga magagawa, the hardest thing sa pagpapagawa, yung nagpagawa ka, tapos pauna-una. Mahirap na kapag nakalagay na ang ilaw, nakalagay na ang panel, mahirap na paulit-ulit. May mga tao gano'n. Relationship is one of those. Kaya mapapansin mo, kapag pipili ka ng relasyon, dapat tama agad. Mahirap magpalit-palit. Hello? Mahirap magpapalit-palit. Amen ba? Kaya, most of the time, we get stuck in the past. Marami sa atin nai-stuck tayo sa ating mga nakaraan. Past failures. May nakatayo sa labas. Kapatid, dito ka. Ayan. Amen. We often get stuck in the past failures. Yung mga nabigo, may mga tao nabigong minsan, ayaw nang bumawi, ayaw nang bumangon. May mga taong gano'n. May mga taong dating mababait, ngayon hindi na mabait. May mga gano'ng tao. But God is teaching us today, mga kapatid, one of the key scriptures that we're going to study is about in the book of Isaiah 43 verse 18 to 19. And this is what it says, "Forget the former things. Do not dwell on the past." God is saying, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba nakikita yon? Sabi ng Diyos. I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. You see mga kapatid, the past does not limit God. God doesn't look on your past. God doesn't check who you are in the past. When God used people, He doesn't look on the past. He used Peter, fisherman. He could look for someone who is an expert in law. He used Moses. He used people who are not qualified. You think Judas was one? Why would a God who knows everything, why would He choose Judas as one of His disciples? Think about it. Yeah? Bakit si Judas? Don't you think hindi alam ni Jesus na Judas will one day betray Him? He does. He did. But the Bible is telling us to forget the former things and do not dwell on the past. We cannot embrace on the new while holding on to something old. If you happen to play when mga bata pa tayo, lalo yung larong patintero, di ba? O yung parang baseball, yung may mga home run. Napaglaro na kayo niyan? Yung bola natin, niyog. Yeah? O kaya bilog na pang... Tuwa na tayo noon. Parang baseball. Di ba? Alam mo yung 1, 2, 3, 4. You have to run all throughout para maka-home run ka. You cannot go to the second base while your foot is on the first base. You have to leave the first base. Kaya ang sinasabi ng Panginoon mga kapatid, you have to forget the former things. Nagpunta ko ng Hong Kong one day. May nakilala ko itong taga Hong Kong, nandito na sa UK.
Sabi niya, alam mo, attorney, mas maganda pa ang buhay ko sa Hong Kong. Kasi sa Hong Kong, linggo-linggo, ang dami kong mga kilala. Sa London daw, hindi niya nagagawa yung buhay niya sa Hong Kong. Naalala ko mga kapatid, nung panahon ng mga Israelites were walking in the wilderness, God made a promise that one day you're gonna be arriving in the land of Canaan. May lupang pangako eh. But the Israelites were still wanted to go back to Egypt. Kasi masarap ang karne doon. Masarap ang buhay doon. Pero alipin sila doon. Ganun ang mga tao. Minsan we always wanted to go back to who we were in the past. Madaling bumalik. Kaya yung mga nagda-diet, pag nakita ng leche plan sa church, naku, tinatawag ako ng leche plan. Di ba? Kasi ang daling bumalik sa dati mong pagkatao, that's the easiest thing to do. At yun ang ginawa ng mga taga-Israelites. They longed for Egypt, even though God was leading them to the promised land. Ang gusto palagi nila, bumalik. Look at the wife of Lot. Sabi ng Panginoon, huwag na huwag kang lilingon sa likod. Pero yung asawa ni Lot, one of the richest man in that time, because of her rich and wealth, she looked back. And until now, if you watch the Discovery Channel, you will see a pillar of salt. And according to many biblical scholars and theologians, they believe that salt, a pillar, was the wife of Lot. Because she could not resist of looking back. May mga Bible verse, mga kapatid, that I would like to read for you. And the Bible says this: no one puts a hand to the plow and look back is fit for the service in the kingdom of God. Luke chapter 9 verse 62. Yung mga nag-aararo, mga kapatid, mapapansin mo yung nag-aararo, yung hawak yung araro, hindi yan palingalinga sa likod. Nakita ko nag-aararo gano'n? Kaya sabi ng Biblia sa Lucas, walang sino man na nag-aararo, nakahawak sa pang-araro, tapos ang atingin sa likod, is qualified to the service of God. Hindi ka pwedeng maglilingkod sa Diyos, tapos ayaw mo kalimutan yung nakaraan. You have to forget. Sabi mo siya, katabi kapatid, kailangan may demensa ka. Huwag lang yung utang ha. Ang utang dapat binabayaran. Hello? Hello? Sabi ni Pastor, magka-demensa. Kano ang utang ko sa iyo? Amen ba mga kapatid? Huwag kayong makakalimot sa mga utang. Sabi mo siya, katabi kapatid, huwag kang makakalimot. Palakpakan natin ang Lord. Now, you see, ang tao talaga lagi may sablay. You remember one time Jonah was running away from God. God told him to go to the land of land of Nineveh to proclaim that they are sinners and they have to go back to God, they have to serve Jesus. While on the way to Tarsus, you will understand that God prepared the way already. Because God knew he would fail. Alam mo Diyos, magkakamali tayo eh. Kaya, pag tinignan mo yung master plan from the book of Genesis up to Revelation, alam na ng Diyos ang iyong nakaraan, alam na ng Diyos ang ginagawa mo ngayon, at alam na ng Diyos ang iyong paparating. Naniniwala ka ba no? God knows your future. Alam ng Diyos magkakamali ka. Ganoon kabuti ang Diyos. Inihanda na ng Panginoon kay Noah, kay Jonah, ang isang malaking balyena waiting for him to take him back. Kaya nung pagkasalo ng balyena, boom! Dami-dami ng balyena, go to the sa balyena, doon siya dinala ulit. Ibabalik ka ulit ng Panginoon sa dapat mong kalagyan. Sabi ko siya, katabi kapatid, alam mo ba, may plano ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Kaya kung may mga anak tayo, mga kapatid, may mga anak tayo na parang pasaway, parang piling mo ngayon, malayo, o parang piling, wala ka nakikitang pagbabago sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong pamilya, relax. Amen. Minsan nakakatakot yung mga magulang, di ba?
Lalo na kung anak mo, mga nag-teenager na. Ako, nakakatakot na. Diba? Parang kala mo nawawala na sila. Relax lang. Diyos yun ang may hawak sa kanila eh. Hindi mo naman sila pwedeng sakalin, paluin ang paluin. The more you discipline them so much, the more na nawawala sila eh. Pero tandaan mo, Diyos din ang magdadala sa kanila kung dapat saan sila makalagay. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Ganon din yung ating mga finances, yung mga taong walang pera, kaya may kanta tayo, di ba? Ang mga tao ay mahal ng Diyos. Kaya yung mga taong walang pera, kulang, mga kapatid, hindi kayo palaging kulang. Darating sa inyo ang kasaganaan, darating sa inyo ang pagpapala, bubuksan ng Panginoon ang dungawan sa langit at ipadadala sa inyo ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan natin ang Lord. Naniniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Kasi kung titignan mo, ang sweldo ko naman, Pastor, doon, 350 lang, 500 pounds lang a week. Saan naman naaabot to? Nagbabayad pa ako ng bahay, nagbabayad pa ako ng ganito, Pagkatan namin, kaya namin sa nakikita mo. Sabi ko nga sa mga Pilipino, hindi mayaman ang UK. Mayaman lang tayo sa exchange rate. Di ba? Nasasabi mo mayaman ng UK kasi mataas ang exchange rate. Pero kung nagkataon na $1 is 1 pound, pare-pareho na lang tayo. Wala na pupunta dito masyado. Amen ba? Marami tayong katrabaho, dito kumikita, dito rin ginagastos. Buti sana kung kumikita ka dito, tapos uwi ka sa Pilipinas, kinabukasan, doon mo gagastos sa Pilipinas, wala kang pera doon. Kuha? Pero kung dito ka kumikita, dito mo rin gagastusin, kaya minsan, makikita mo, wala masyadong natitira eh. Hello? Tapos dito ang naniniwala sa sinasabi ko, taas. Walang natitira. Because kakaunti ang natitira. Minsan may natitira konti-konti. Walang ipon? Wala ko lang makakaipon. Ang naiipon ko, remittance. Ang naiipon ko, resibo. Amen ba? Wala kang maiipon. Kaya, ang Panginoon, hihingi ka sa Panginoon. Panginoon, buksan mo ang dungawan sa langit. Panginoon, buksan mo ang bintana sa langit at ipadala mo sa akin ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. You have to ask God! Sabihin mo sa kapatid, kailangan humingi ka sa Diyos ng mga pagpapala. Palakpakan natin ng Lord, hallelujah. Ang lahat ng hahawakan ng iyong mga kamay, you have to believe na lahat ng trabaho hahawakan mo. May mga taong malas sa trabaho. May mga taong malas. May mga taong hindi naman nag-a-apply, nire-recruit. Yung hindi naman nag-a-apply, nire-recruit ng iba, pinag-fire ng iba. May mga tao naman nag-a-apply, lahat na lang ng mga sideline, part-time. Lahat na ng mga dapat pagkakitaan, networking, sinalihan, walay. Amen mga kapatid? Pero kailangan mo sabihin, Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kamay. Na lahat ng hawakan ng aking kamay ay maging pagpapala sa akin. Press natin ang ating mga kamay. Sabihin natin, Panginoon, hawakan mo po ang aking mga kamay. Ang lahat ng gagawin, ang lahat ng hahawakan ng aking mga kamay ay pagpalain mo, Jesus. Mula ngayon, Panginoong Jesus, ang mga kamay na ito ay tatanggap ng milyon malalaking pagpapala. In Jesus' name. Hawakan natin ang ating mga kamay and then close your hands and put them inside your pocket. Put them inside your pocket. Put them inside your pocket. Amen ba mga kapatid? Naniniwala akong pagpapalain kayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Kayo ang kauna-unahan sa pamilya ninyo ang magiging pinakamayayaman at pinakamilyonaryo mga kapatid. Ikaw ang magsisimula sa pamilya ninyo na magdadrive ng mga top brand ng mga kotse,
Ikaw ang kauna-una sa pamilya ninyo at titingilay ka naman kamag-anak mo. Aba, ay sino ba ka nakapagpagawa ng bahay na yun? Napakataas naman. Aba, hindi mo ba kasi ating kamag-anak? Hindi nila alam kung paano nangyari. Hindi nila alam na may Diyos na tumutulong sa iyo upang maging malaki kang pagpapala. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things we hope for and the evidence of things not seen. Kaya mahalaga sa tao, di pa naman palataya. Importante yan. Pagka mga kaibigan mo, mahihina ang kalooban, yung mga tipong nega. May mga taong nega eh. Yung lagi nakatingin sa natural. Paano mo pa naman uunlad? Wala ka naman pinag-aralan. Pangit ka, maliit, maitim. Yung buhok mo, kawad. Yung kamay mo, kuko ng agila. Nakatingin sila sa natural. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi nakatingin sa iyong hitsura. Dahil mahal ka ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, if you trust me, I will open the floodgates of heaven for you. Kayang buksan ng Panginoon, kaya kang pagpalain ng Panginoon, kahit sino ka pa. Sabi siya, kapatid, kahit sino ka pa, kaya kang pagpalain ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Do not be moved by what you see. Minsan nakikita mo ngayon, puro mga katalunan. Pastor, wala naman akong alam na pagkakakitaan. Ang trabaho ko naman ganito lang. Ang kaisip mo, yung buhay mo paulit-ulit na lang. Parang piling ko walang nagbabago. But God is working behind the scene. He is doing something that you don't see. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa ating topic ngayon, mga kapatid. In the book of Isaiah, that I am doing a new thing. Don't you see it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Gumagawa ang Diyos ng mga bagay na hindi mo nakikita. Naranasan ko yan. Akala ko dati akong gano'n. Trabaho sa gardener ako, trabaho sa Burger King, trabaho sa nursing home, naging katulong ako. Akala ko wala. But because the God that we serve is an active God. Kasi ang Diyos active. Nag-work. Sabi siya, kapatid. Kaya dapat, mag-work ka din. Palakpakan natin ang Lord. The God that we serve is not inactive. He is always working. Even when we don't see. Kahit minsan di mo nakikita, parang walang ginagawa ang Diyos. Naalala mo si Naaman? When the prophet told him to go back to the Jordan River, sabi ni Naaman, he is the chief captain of the Syrian army. Ang sabi ng prophet sa kanya, go to the Jordan River because meron kang keto. Sabi ni Naaman, why Jordan River? Marami namang river dito sa Syria, mas malilinis. Kasi yung Jordan River, madumi. Malayo pa. But for you to experience the goodness, the new thing of God, you have to have a new level of obedience. You cannot just expect new things from God, tapos hindi ka naman sumusunod. So daling salita, nagpunta na rin si Naaman. He and his troops went to the river Jordan and dipped. And when he was about to go to the river, Sister Gloria, the prophet told him, don't just go there. You have to dip 7 times. 7 times! You have to dip yourself. 7 times. Di ba pwedeng isa na lang? Di ba pwedeng dalawa na lang? No, 7. There's a specific command in every blessing. You cannot just do what you want. When God said 20, do 20. When God said 5, do 5. When God said 7, do 7. The prophet said 7. And the first date we could not see it. He was checking his
skin, nothing is changing. The second dip, nothing is changing. And life is sometimes like that. When God makes a promise, you don't see it. You always check. Parang may mga tao, Attorney! Ang tagal na application namin! Parang kami nagdidesisyon. Maganda sa tao yung naghihintay. Hindi lagi nagmamadali. Sabi sa katabi kapatid, huwag kang magmadali. Hindi ba mga kapatid? Sabi sa katabi kapatid, huwag kang magmamadali. Palampakan natin ang Lord. So, yun ang ginawa. He was checking his skin. Lord, prophet, nakakaanim na ako eh. Wala naman eh. Ano to? Lokohan? But the prophet said, no. I did not say 6. I said 7. When he dipped on the 7th time, the Bible says, upon his 7th dip, his skin was changed to like a skin of a baby. Waiting is difficult. But waiting is faith. Faith is the substance of things we hope for. Umaasa ka eh. Kaya pag umaasa ka, maghintay ka. Huwag nagmamadali. Yung pagpili na mapapangasawa, huwag nagmamadali. Hello? Huwag laging tall, dark, and handsome. Baka makita mo, short, white. Ay, never mind. Alam mo, minsan naman, hindi naman lalo mo. Di ba? Mga kapatid. Pero mahalaga, hindi nagmamadali. Ang mga bagay na mahalaga sa buhay, hindi ipinagmamadali. Maganda lagi mo kakampi ang langit. Mayroon pagkamali. Pag nagkamali ka ng pagpili, nakakailang divorce ka na? 4? Kilala ka na ng regional trial court. Kilala ka na ng family court division. Ito na naman. Panglima na ito ah. Walang padala-dala. Amen ba mga kapatid? So kailangan nating manampalataya sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon mga kapatid, see, I am doing something new. Now let's talk about the life of Joseph. Jacob has, as we know, the patriarchs, the Abraham, Isaac, and Jacob, these are the top 3 patriarchs. And God made a promise to Jacob that he would become the father of many nations. Magiging siyang ama ng maraming lipi. Out of Jacob, there will be 12 tribes of Israel. His youngest son, Joseph, was born, and because, Jacob gave a coat of many colors to Joseph. Signifies that he is a special son. Joseph was a special son. Binigyan siya ng coat ng daddy niya ni Jacob. My son, this is your robe. At ang robe noon, uso lang noon, gray. Pero ginawa ni Jacob, a robe, a coat with many colors, rainbow colors, signifies the speciality, the favorite. And you cannot blame Joseph because Joseph did not ask Jacob na maging paborito siya. Di ba? Nobody asked. Joseph did not ask, Dad, can you make me your favorite? No. He was just a favorite. Joseph did not have a choice na siya ang maging anak ni Jacob. Wala siyang choice. But his father gave him
a coat. This is for you. God made Joseph Jacob's favorite. The problem with that, Sterling, when God made you a favorite, some people cannot handle it. Correct? Yung mga tao talagang pinanganak na mahingitin. Sabi siya matalik ba tayo? Hindi naman ikaw yun, ha? Nakikinig ba kayo mga kapatid? Yung iba kasi nakatingin sa phone. Hindi ito ang panahon magbasa ng phone. Yung iba nakikirap pa. Amen. Amen. Kita ko kayo. Yun na, no? Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jacob sa kanya, anak, this is your robe. Yung mga kapatid niya na naghalit. Sabi niya, lagi mo na. Uy, psst, uy. Yung kapatid natin eh, no? Paborito ng tatay natin. You see? You know, it's interesting that the people who were jealous of Joseph were not different people. Yung mga taong malapit sa kanya. Yun ang mahirap sa buhay. Whether we like it or not, mga kapatid. Tanggapin man natin ang katotohanan, mas matatanggap mo pa minsan na dito po mga kapatid, meron pa po dito. Yan, meron pa po dito, meron pa po. Minsan matatanggap ko pa na maging kalaban mo yung ibang tao. The hardest thing and the biggest cut in your heart is when you are fighting against your family member. Mahirap yan. Because every time you punch, you cry at the same time. Ito nangyari kay Joseph. His brethren, his brothers, 11 brothers, saw the coat with many colors. And then, to add salt to injury, so to speak, siya pa ni Joseph, alam mo ba mga brothers? Kasi Joseph, alam mo sa kanya eh. Bulso siya eh. Diba? Alam mo mga brothers, nanaginip ako. Yung mga ibon na, may panaginip naman tumuloy na kapatid namin. Ano ba ang panaginip? Nanaginip ako. Kasi bulso siya eh. Di ba yung mga bunso, mga pabebe? Sino rin yung mga bunso? Taas ang bunso. Pero totoo yung mga bunso, usually, baby sila ng pamilya, di ba? Di ba tawag kayong tawag, bebe? Kahit yung laki na bebe pa. Laki-laki na bulog, bebe! Di ba? So si Joseph, kung mag-baby siya, sabi niya, alam niyo mga brother, mga kuya, meron pang panaginip. Ano daw? Nanaginip ako, yung mga bituin at mga araw-buwan, nagluhudan daw sa akin. Ako nagalit tayo mga kapatid na. Dali natin yan doon sa pinakamalalim hubad. Hinubad nila yung colors, yung coat with many colors ni Joseph. Pumatay sila ng kambing. Inilulpura ng dugo ng kambing. Nagpunta sa daddy nila. Daddy! Nay! Namatay yung anak mo! Look! Eh si Jacob, bulag na siya doon eh. Hindi niya nakikita. Ano nangyari? Paano nangyari? Nakita namin itong coat ni Joseph. Kinain nila pa sa ng mga hayop. You know, minsan mga kapatid, people will sometimes take your robe. Kukuhanin nila minsan ang inyong mga coat with many colors. Your
coat with many colors symbolizes the blessings and the favor of God. When they are upset, when they are angry to you, they are not really angry against you. They are angry to the favor and to the blessings of God. Kaya huwag mong pe-personally. May mga tao talaga kukuhanin nila talaga yung coat with many colors from you because this coat makes you happy. And they will create gossip, they will fabricate, they will spread gossip, rumors against you. Hello? Ako lang ba nakakaranas dito, mga kapatid? Kaya minsan ba, Atty, may mga naninira sa'yo. Normal. Pag walang naninira sa'yo, sabihin, hindi ka mabuka. Amen ba? Sino rito yung walang naninira? Tumaas ang kamay. Taas ang kamay ng yung walang naninira sa Facebook. Taas! Sino rito? Di ba? Wala. You can't live life na walang naninira sa'yo. When people take away your coat with many colors, what you can do? What are you gonna do? Nag-create sila ng mga istorya because they are upset, they are jealous about the blessings, about the favor of God that you have. And it's not your fault that God favors you. Hindi mo kasalanan, paborito ka ng Diyos. Amen ba? Hindi mo kasalanan, minahal ka ng Diyos. Pero sisiraan ka nila. Gagawa sila ng istorya para alisin nila ang saya mo. They even kill the goat. They even sprinkle the blood. And for the next 22 years of Jacob's life, he hung the coat of Joseph. And every time he sees the coat with many colors, Jacob was crying and mourning and he was depressed. Lord, why? I thought that I have 12 tribes of Israel. I only have 11 now. He was shouting. He was crying for the next 22 years of his life. And sometimes we are like that. Sometimes you don't see that God is working. Sometimes life will take away the coat with many colors away from you. Sometimes people will try to spread bad publicity, negativity about who you are. But let me tell you this. Do not allow the world to take the smile away from you. Keep smiling. Keep shining. Sabi sa kapatid. Keep smiling. Keep shining. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Sinasabihan ka? Sisiraan ka? Normal. Pag walang naninira sa'yo, magtaka ka. Baka hindi ka tao. Kasi walang naiinis sa'yo eh. Ganyan ba? At minsan kahit walang naiinis sa'yo, yung alam mo hindi walang naiinis sa'yo, yun ang alam mo. Iba rin kasi yung hindi mo alam. May nakapagsabi niyan eh, na kung alam mo lamang ang pinag-uusapan ng iba laban sa'yo, wala kang kaibigan kahit isa. Diba? Mahirap yung nangyari sa kanya. Jacob, seeing the coat with many colors, he was crying. He was mourning. Until one day, there was a famine in the promised land. They had to go to Egypt. Jacob said, go to the land of Egypt. Because I heard that it became the rice granary of the entire Middle East. So lahat ng mga tao pupunta doon. Even the pain, even poverty can be used by God. Para
Para si Joseph, tatanong niya, Panginoon, akala ko ba ang gandang plano mo sa akin? Akala ko ba, I will be blessed. Why did you allow my coat with many colors to be taken away from me? Why did you allow me to lose? Why did you allow me to suffer with this sickness? Pwede mo sabihin na, Panginoon, bakit wala akong visa? Panginoon, bakit ako iniwanan ng aking papa? Panginoon, bakit ganito ang anak ko? Amen ba mga kapatid? So you always ask God why. Ganun ang ginawa ni Joseph. Then one day, you have to go and they have to buy rice. When Joseph saw his brethren, he cried. He cried because he knew that the plans of God start to unfold. Joseph saw his brethren far, and him, as the most powerful, one of the second powerful man in Egypt, said to his guards, call them and ask them to come here in my palace. The 11 tribes, the 11 brethren, upon seeing Joseph, bowed to him. Joseph remembered the 11 stars bowed to him. They never knew. The brethren never knew that everything was working according to the plans of God. Hindi niya alam. Hindi alam ni Joseph. Hindi alam ng mga kapatid niya na yung pagbabaw niya sa kanila, hindi lang sa kanya, hindi alam ng mga kapatid na ito na yun ang pakitain ni Joseph. You see, when God makes a promise to you, people don't know that they are agents of God. That they are working in accordance to the plans of God. The Bible said, the 11 brethren did not recognize Joseph. But you see, when God blesses you, when you come out of your house, with isang mansion, nakapagpakulay ka ng buhok, nakasakay ka sa magandang kotse, pagbaba mo sa kotse mo, yung mga kaibigan mo, hindi ka nila makikilala. Amen. Hindi ka nila makikilala. Bakit? Pinagpala ka ng Diyos. Amen. Darating yung panahon na hindi ka nila ma-reach. Naku sis, hindi ka na ma-reach. Ganun talaga. Alam ko naman lagi mo ako na-reach. Kung lagi ako na-reach, hindi nilalanaw ako. Kaya hindi ako na-reach kasi unreachable talaga ako. Pinapatay ko talaga ang pag tumatawag ka. Hindi ka nila ma-recognize because God has made you so prosperous. Pagpapalain ka ng Panginoon na yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kakilala mo, hindi ka nila makikilala dahil sa kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! When Joseph recognized who they are, sabi ni Joseph, who are you? You see, ang nakakatuwa doon yung first encounter nila, hindi niya tinira, hindi niya inabuso, hindi niya pinalagay ng mga kapatid niya. Sabi ni Joseph, the Bible said, hey, I am Joseph. What you meant for harm, your intention to destroy me, God used it to bless me. God used it for my advantage. Joseph said to his brethren, to 11 tribes of Israel, go back to our father and tell him that God put me in charge of the entire Egypt. You shall be given one of the best lands in Egypt.
and you shall live with me. God put me here so that you could be blessed. Alam mo bang kayo yung mga Joseph ng pamilya ninyo, mga kapatid? Ipinadala kayo ng Panginoon sa isang napakayamang bansa upang maging pagpapala kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Amen ba, mga kapatid? Kaya pag umuwi kayo, magdala kayo ng mga pasalubong. Amen ba? Sabihin siya katabi, kapatid, magpapadala ako, magdadala ako ng maraming pasalubong. Magiging pagpapala ako sa mga mahal ko sa buhay. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Brother Ben, konti-konti pa. Napakaganda, mga kapatid. Kapag kayo, mga kapatid, ay ginagawa ng masama, just relax. Huwag yung gantihan sila ng masama. Diba? Kasi pag ginantihan mo ng masama, inaalis mo na ang Diyos. Sabi ng Panginoon, I will bless those people who will bless you. I will curse those people who will curse you. Sabi ng Panginoon, akin ang paghiganti. Give God the right to fight for you. Magaya ni Joseph. He was quiet. He was quiet. He never knew na lahat ng dinaanan niya, he was sold to slavery, he was put in the pit, he was accused of raping the wife of the Potiphar, he was put in prison. But upon connecting the dots, he realized when he became the second in command in Egypt, he realized looking back that those were all the master plan. Those are the plans of the Lord. Nakala mo yung mga nangyayari sa'yo, wala, no? Pag pinagtagni-tagni mo yan, kaya pala nangyari yun. Kaya minsan sabi ko sa inyo, minsan uutusan ng Panginoon, minsan life will tell you to give up something. Not to destroy you. Hindi para pahirapan kayo. Life will sometimes shake your nest so that you know it's time to give up. Because if you are not going to give up what you have now, you are not going to be entitled for what God is doing, the something new. Hindi mo makukuha yung bago ng Diyos. Kasi ang hawak-hawak mo luma. Amen ba, mga kapatid? When you give time and opportunity for the bad things to come out of your life, you are giving an opportunity for the new thing to come in. Hello? Sabihin siya yung katabi kapatid. Alam mo ba? May ginagawa ang Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Ano ba sabi, mga kapatid? I am making a way in the wilderness. Gumagawa ang Panginoon ng isang daan sa isang magubat na lugar. Ang Diyos na rin ang gagawa ng paraan. The how is not your problem. 2003, sabi ko, Panginoon, paano ko uunlad? Ang sabi naman kamag-anak ko, wala daw yumaman dito kasi mga 20 years ago, 22 years ago, wala namang mga Pilipinong mga okay ang buhay. Lagi sa 3 H's lang daw. Hotel, house, ano pa? Hospital, house, and hotel, house, and homes, mga hospitals. Basta 3 H's lang yan. Ay, ayaw mo ng gano'n. Hindi naman ako magaling-malinis ng bahay. Diba? Minsan talaga, hindi ka talaga gano'n eh. Pero nung pinakita sa akin ng Panginoon, kaya pinalikan ko hanggang ngayon. Kahapon, sabi ko, nagbukas yung aking iPad. Sabi ni Sister Mindy, bakit gising ka pa? Pinapanood ko sa itong ano yan. Kahapon lang ha, pinapanood ko itong ginawa ng Panginoon sa atin. Hanggang ngayon, dapat hindi mawala yung gigil sa buhay. Yung excitement. Yeah. Yung mga nasa London, pag nasa London na mga 1 taon, 2 taon, ayaw na magala. Okay. Magpunta kayo ng mall araw-araw. Pumunta kayo ng Big Ben araw-araw. Gabi-gabi maglakad kayo sa parliament pag-isa.
May mga tao dito, may mga, mind you mga kapatid, may mga tao nasa London, hindi pa nakapunta ng Big Ben. May mga tao hindi nakakalakad sa Oxford. Magpunta kayo mga kapatid yan ng bandang mga Kadili. Pag nakita mo yung mga historical building, mga kapatid, hindi naman sa, pero marami na rin ako narating ng European countries. Pag nakarating ka ng Sweden, ng Switzerland, ng Norway, ng Spain, like to like mga kapatid, ang ganda. Nandun pa rin dapat yung excitement. Lord, salamat. Pero mga Panginoon, sino ako? Para dalhin mo ako sa napakalayong buhay. Kaya kapag, ano ba naman? Ang layo ng pinarating mo sa akin. Hindi ko kayang mabot ng aking isip. Na kung titignan ko, Panginoon, sino ako para dalhin mo ako sa ganitong layo ng buhay? Sino ako para, sino ako? Ganun din ang tanong mo sa Diyos. Sino ka? Sino ka para pagpalain ka ng, anong meron ka? Anong ginawa mo karapat-dapat? Anong ginawa mo para maging eligible ka for the blessings of God? Wala naman eh. Pero dahil for some reason, paborito ka ng Diyos. Kaya kaya kang gawin ng Panginoon nang bigyan ka ng Panginoon ng malaking pagpapala. Amen ba? Palakpakan natin ng Lord. Sabi mo sa iyo, katabi kapatid, alam mo ba? Alam mo ba? May ginagawang bago ang Diyos sa buhay ko. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Because God specializes in making impossible things possible. Yung mga imposible. Meron akong kliyente na yung una, siguro mga last year, nag-ano siya, sabi niya, attorney, magpapaano ako? Magpapile ako na, basta nag-file sa mga ano-ano, namin yung binayaran sa akin. Attorney, totoo, talagang hot-hot siya. Noong dumating ang desisyon ng anak niya, refuse. Wala, attorney, ang laki na nabayad ko sa court, ang laki na nabayad ko sa home office, akala ko pa, tiwala kami sa iyo, akala ko pa mananalo tayo. Wala! 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 Isang pangarap! Ang laki nga naman ng gas, kita pa yung trabaho naman niya, nurse na kakampi ang ipo, so talaga naunawaan ko rin siya. Sabi ko, ako rin dito masaya sa naging outcome ng decision ng anak mo. Ano bang gusto mo? Kasi kailangan ko magkaroon ng formal instruction, gusto pa ba akong lumaban? Ayoko na! Ayoko na! Sawan-sawan na ako! Bakit gusto niya magtalagang? Gusto niya gatang tumalong sa ako saan? Sabi ko, sige, kung ayaw mo, di wala akong magagawa. Eh yung anak niya mag-i-8. Kasi ang bata nito, pag naging 18 years and 1 day old, wala na, hindi na siya child. So talagang nag-lead the group na siya. Talagang nawala na siya. So ginawa ko, sabi ko sa team ko, ganito ang gagawin natin. Kahit ayaw na niya, lalaban ako. Lumaban ako. Nilabanan kong government. Sabi ko, ganito kayo. After 6 months, sumawag sa akin yung government. Sabi ko, I've seen your legal submission about this application. And I'm going to grant visa to your client. Naalala ko yung quote. Maaaring yung babaeng lumuluha siya. For the last 6 months, he was looking on the coat like Jacob. And the coat signifies loss. And for the last 6 months, she was crying. Pagtawag ko sa kanya, hey, attorney, kaysa ka na, galit lang ako nun eh. Oo nga eh. Anong gusto ka na? O yan na, isa ang anak mo nandiyan. Ah! Attorney, I love you! Yan, I love you ngayon. Pagtalo, demonyo. Pagpanalo, Diyos. Ito naman tao eh. Pag magandang outcome, I love you. Pero pag pangit ang outcome, oh! Naalala ko yung robe ni Jacob. Kasi pag lagi mong maasa ng mabubuting bagay sa Diyos,
God is going to do something. Kasi ang Panginoon gusto ko niya laging sinusurpresa eh. Amen ba? Laging gusto ng Panginoon masaya ka. Kaya nga nung yung preaching ko, yung nagkaroon kami ng marital counseling with Brother Jel and Sister Paula. Palakpakan natin mga kapatid, mga ni Sister Paula and Brother Jel. They soon to be married in the UK. Kaya sabi ko sa kanya kay Brother Jel, isa sa pinakamataas na trabaho ng lalaki, pasayahin mo ang asawa mo. A happy wife is a happy life. Pag masaya ang babae, Brother Ben, masaya palagi ang buhay. Amen ba? Ganon din ang Diyos. Pag masaya ang Diyos sa'yo, kasi Panginoon lang, dapat napapasaya mo ang Diyos eh. Kaya kita mo minsan sinusupa ng Panginoon Israel because ang Israel puro pasaway. Pero pag lahat ng ginagawa mo, laging pinapasaya mo ang Panginoon, Panginoon. Kumusta ka na, Lord? I love you, Lord. And I lift my voice. Excited ka sa buhay. Hindi yung pagising mo sa umaga. Pagising, kaya meron maganda sa mga Kristiyano, mga kapatid. Meron kayong Google o kaya Alexa. Yung isang sabi mo, Alexa, play. This is the day that the Lord has made. Play, thank you, Lord, by Don Owen. Play, thank you, Lord. Play the favor of God. Play the goodness of God. Habang naglalakad ka, habang tututros ka. I love you, Lord. And this is the day that the Lord... O, di ganyan ka na. Yung dugo mo, umakit-akyat na. Di ba? Amen ba mga kapatid? Kasi every morning ako, meron akong personal tutor every morning. 5 o'clock, 5:30, meron na kami pag ganyan-ganyan na. Kaya, ano? Yung iba hindi makaakyat. Ganito lang, oh, tumitingkayad. Hindi makatalon, mga kapatid. Kailangan excited ka sa buhay. Kasi madilim na nga ang panahon. Amen ba? Paglabas mo ng bahay, madilim pa ang mukha mo. Naka-cover ka para kang ninja, na mata lang ang kita, hello, hi. Amen ba, mga kapatid? Samantalang kung pagising mo sa umaga, ang ganda ng gising mo, hi, good morning, Rolly. Good morning, Josephine. Good morning, sweetheart. Pag ikaw nakatingin ka sa salamin, you beautiful thing. Alam mo, ang ganda-ganda mo talaga. Ang ganda ng mata mo. Ang ganda ng buhok mo. Kinakausap niyo ba mga sarili niyo? Hello? Ginatawa? Sino rito yung kumakausap ang sarili nila? Kasang kamay. Amen? Pagkausap mo, pag may salamin ka mga kapatid, for example, salamin ito, kausapin mo. Alam mo, Cecil, today is the day that God is going to bless you. Tandaan yan. Huwag mo kalimutan. Pag-excited ka sa buhay. When you're excited about life. Kasi minsan ang tao lang tutay. Ang tao minsan hindi na nagpapasalamat sa Diyos. Kulang na sa pagpapasalamat kasi normal na eh. Alam mo yung normal nga, dapat ang ipagpasalamat mo. Dahil buhay ka pa. Amen ba? Mamaya kakain na naman tayo ng masasarap. Amen ba? Alam mo ba yung makakain ka ng masasarap? Malaking pagpapala na yan. Yung iba hindi na makakain. Bawal sa akin kasi diabetes ako eh. Bawal sa akin kasi sabi ng doktor, bawal sa amin yan eh. Pero yung linggo-linggo may dala kang plastic, nag-i-expect ka na may lalang. Yung alam mo, linggo-linggo may lalagay ka sa plastic, malaking pagpapala na yun. Sabihin siyo ka naman kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Amen ba? Para may brownie. Ang brownie. Sino brownie? Wala ka namang aso. Amen ba? Uy, akin yung mga buto-buto dyan, baka may brownie. Amen ba? Eh, kung nakuha man may hindi buto, puro balat at mga masasarap. Amen ba? Kaya malaki ko na pala yan. Get excited about life. Kapag excited, Panginoon, alam ko, may gagawin ka eh. Kaya Panginoon, alam mo yung bata na binigyan ng
Sabi ng parent niya, happy birthday to you, happy birthday to you. Pagkabigay ng parent niya, pagbukas niya, tae. Mami, bakit naman tayo to? Anak, happy birthday. Alam mo ba yung tae niya? Tayo ng kabayo yan. Sabi ng bata, yes! Yes! May kabayo ko sa labas! Palakpakan natin ang Lord! Nasa sayo lang yan kung ano ang tingin mo sa buhay. Pag ang tingin mo, tayo yan, ay talaga yan. Eh kung sabi mo, anak ko, may kabayo sa labas. Oh. Ganun ba? Di ba? Oh. Eh pag ang tingin mo, magagalit ka agad eh. Kaya pag binigyan ka ng Panginoon, dinala ka ng Diyos sa United Kingdom, nasa pinakamagandang bansa ka na ng buong planeta. Make the most out of your life. Eh, palakpakan natin ang Lord. Kasi nag-i-specialize ang Panginoon, mga kapatid. Sorry, Stalin, thank you. Nag-i-specialize ang Panginoon, mga kapatid, sa mga bagay na imposible. Believe that God is at work. Maniniwala ka na kumikilos ang Diyos. Panginoon, may ginagawa ka eh. Naku, Imelda, parang wala na pag-asa ng misa mo. Naku, Cecil, naku, parang hindi na yata, wala na yata mangyayari, no? Believe that God is working behind the scene. Amen. In the book of 2 Kings, there was a story about that God was telling them to dig the canal. Sabi ng Panginoon, maghukay kayo. Hukay niyo yung kanal, sabi ng propeta. Sabi ng mga tao, bakit kayo maghukay? Wala nang ulan. Sabi ng propeta, no, when you dig the canal, you are expecting that God is going to send the rain. Habang naghihintay kayo, get excited. Amen ba? For example, naghihintay ka ng baby. For example, naghihintay ka ng pizza. Isulat mo ng pangalan mo rito. Imelda Nicole. British citizen. Amen ba? Gupit ka na ng visa sa internet. Rolando Arlene Sinon, British citizen. Magsusulat ka rito, Johnny Casido, permanent resident. Alam pa natin ang Lord. Get excited. Amen. Naghihintay ka ng baby, bili ka na ng chupon. Totoo yan. Pwede po tayo ng bahay ko, si Sister Alim sa naglilinis ang bahay namin yan. And I haven't told you, mga kapatid, about this. About 15 years ago, I was watching this movie about The Secret. There was a guy who believed in the power of vision, power of visualization. Because the Bible says, call things which are not as if they were. Pag may sakit ka, ano, kumusta ka na? Kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Palakpakan natin ang Lord. There was this guy who believes in the power of visualization. That's faith. Yung hindi pa nangyayari, pero parang nakikita mo na, binubuksan mo yung sobre, nakikita mo na yung pangalan. Yan ang ginawa sa bahay namin. 15 years ago. Kaya pag hindi mga religion sa bahay, hanggang na yun. I'm talking about until now, may hindi ako mag-post ng kung ano-ano. Meron ako doon sa bahay namin yung bahay. Floor plan, picture ng bahay, nakakapit pa na yun. Lagi pinag-pray. Pupunta ka sa lugar kung saan mo gusto bumili ng bahay. Nadaan ka talaga doon. Puntahan mo talaga. Amen. Pag-pray mo, Lord, dito sa lugar na to,
tinaas mo iyong kamay. Panginoon, sa lugar na ito ng Maynila, Panginoon, magpapagawa ang Panginoon ng 100 square meters. Panginoon, naniniwala ako may ginagawa ka. Because the God that we serve is the God who specializes in doing the impossible. You have to position yourself in faith. Kailangan i-position mo yung sarili sa pananampalataya. Ano, naghihintay ka lang? Wala kang ginagawa? Wala kang trabaho? Ano ginagawa mo? Wala eh. Eto, naghihintay ng tama. Alam mo ako sa inyo, walang trabaho. Anong gagawin ko? Maghahanap ako ng libreng trabaho. Walang bayad. Boss, don't pay me. If you don't like me, don't pay me. At ikaw naman, galingan mo. Amen ba mga kapatid? You have to position yourself in faith. And then, obey God's leading. Sundin mo ang utos ng Panginoon. Lord, ano po kaya kailangan kong gawin? Baka kailangan mo magpatawad ng mga nagagalit sa iyo. Baka kailangan mo magpatawad ng mga taong kinagagalitan mo. Amen? Utos din ng Diyos yun. Minsan alam mo yung tinig na nakabaon sa iyong budiik, nagiging dahilan para hindi ka pagpalain ng Diyos. Kailangan magpatawad ka. Kailangan makalaya ka. At pag nagpatawad ka, hindi ibig sabihin tama sila. Ibig sabihin, kailangan mo ng kapayapaan. Amen ba? Sabihin siya katabi kapatid. Magpapatawad ako. Palampakan natin ang Lord. Hallelujah. Let go and trust God. Surrender your plans for His greater purpose. Panginoon, eto na ako. Ito ang buhay ko, Panginoon. Susunod ako sa iyo. Panginoon, naniniwala ako, God, may gagawin kang mabuting bagay. Habang nakasakay ka sa bus, yung mga tao sumasakay sa bus, di ba minsan nasa tabing daan ka? Pag nasa tabing daan ka, wala kang ginagawa, huwag ka lagi nasa phone. Pag mahulog ako dito, Pastor Jay, ha? Kasi ang tao lagi nasa phone. Wala ka nang hinintay na tawag. One of the greatest distractions of mankind now is phone. Naglalakad. Kaya nadadapa ka. Maraming na-aksidente. Nagtutulak ng bata, nagpapalakad ng aso, lagi na sa phone. Cut off the phone. Pag nasa bus ka, let God speak to you. Talk to God. Habang dumadaan ka, pinapagtas mo ang Edgeway Road, yung mga magandang building sa Marble Arts. Nakikita mong Marble Arts. Alam mo ba sa France, Arc de Triomphe yan? Pinupunta ng mga tao. Baka ang iba sa inyo hindi pa nakakababa ng Marble Arts para maglakad. Hindi na. Panginoon, sa lugar na to, Panginoon, habang dumadaan yung bus 98, Panginoon, naniniwala ako. Pagpapalain mo rito sa bansang ito. Panginoon, naniniwala ako, hindi ako uuwi na kung ano ko dati umalis sa lugar namin, ganun pa rin ako babalik, no? Panginoon, pagbalik ko sa Pilipinas, mayaman ako. Alam mo, hinihingi niya sa Diyos. Amen? Sabihin siya natin, kapatid. Alam mo ba? Payaman ako ng payaman. Kaya dikit ka lang sa akin. Sabihin siya natin, kapatid. Payaman ako ng payaman. Kaya dikit ka lang sa akin. Panapakan natin ng Lord. Naniniwala ba kayo dyan mga kapatid? Nang katabi ninyo, payaman ng payaman, paangat ng paangat, pabuti ng pabuti, palapakan natin ng Lord. Tayo natin tumayo. God is doing something new. Maraming salamat, Panginoon. God is doing something new. Naniniwala kami, Panginoon, na may ginagawa kang mabuting bagay sa buhay ng aking mga kapatid. Maaaring hindi nila nakikita, Panginoon, behind the scene. But Lord, You are the miracle worker. You are the way maker. And You are the promise keeper. Gawin mo po, Panginoon. Buksan mo po, Panginoon, ang mga dungawan sa langit. At ibuhos mo sa akin, mga kapatid, Panginoon, ang baha ng pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan.
Nakagaya, Panginoon, ni Jacob at ni Joseph. Naramdaman nila, Panginoon, that Jacob was looking at the coat with many colors in depression. But after 22 years, after the appointed time, Panginoon, you change the sadness into happiness. Naniniwala ako, Panginoon, na may nakataktang panahon na kung saan ay makakalaya ang aking mga kapatid sa mga utang. Makakalaya ang aking mga kapatid, Panginoon, sa bihag ng karamdaman. Makakalaya ang aking mga kapatid, Panginoon, sa bihag ng lahat ng mga alalahanin, ng mga problema, ng mga pasakit at mga suliranin. Palalayain mo sila, Panginoon, at ibibigay mo sa kanila ang mga pagpapala, biyaya, kasaganahan, kagalingan at kalayaan. Maraming salamat, O Diyos. Ibinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.